Sa mga kamakailang pangyayari sa loob ng usaping politika sa Pilipinas, may isang matagal na umanong politiko ang kamakailan lamang na na-confine sa isang ospital. Ayon sa isang source, ilang araw di umano nagpahinga ang nasabing politiko sa ospital ngunit sa huli, binigyan siya ng clean bill of health. Dahil sa pagkakalagay ng isang politiko sa ospital. Napilitan ang kanyang asawa na hindi na dumalo sa isang commitment sa trabaho. Hindi malinaw kung maglalabas ng pahayag ang mag-asawa tungkol sa kanyang kalusugan. Nagulat ang mga kasamahan ng politikong ito sa kanyang pangangalagang pangkalusugan, sapagkat kilala siya bilang isang health buff. Sa mga nakaraang buwan, mas pinaigting pa niya ang kanyang fitness at wellness routine, at natutuwa ang mga tao sa mga pagbabagong naganap sa kanyang katawan. Marahil, kailangan ng magpahinga ng politikong ito sa kanyang iba pang gawain lalong-lalo na sa politika. Sa naging pinakabago namang video blog ni Miss Maharlika ay isiniwalat niya na mayroon anong isang senator na inatake ng high blood. Ngunit hindi na pinangalanan ni Miss Maharlika kung sino ito. At sa blog naman ni General Johnny Macones na, The General's Viewpoint, dito ay sinabi ni General na kilala niya kung sinong politiko ang tinutukoy ni Miss Maharlika. Panoorin hanggang sa huli ng bidyong ito para malaman kung sinong tinutukoy na politiko ni Miss Maharlika. Pag-usapan natin ngayon yung latest na pasabog na naman o expose ni Maharlika sa kanyang pinaka-latest na vlog. Meron siyang sinabi, according to her puting ahas, may isang senador na inatake sa puso. Although hindi niya pinangalanan, but sa pakikinig ko sa kanyang description, may idea na ko kung sino yung senador na yun. Hindi pinag-alam sa publiko. Itinago yung pangyayaring iyon. Yung pamilya niya, pwede yun. Karapatan ng pamilya yun kung ayaw nilang ipaalam. But being a public figure, ang taong bayan, yung may karapatan na malaman. But then, dito ako bumibilib kay Fair Lady Maharlika kasi nauna siyang nakakaalam sa mga pangyayari sa loob ng gobyerno. Kasi nga, yung kanyang mga puting ahas. Maalala ko, yung Deputy Senior Executive Secretary, naging SEC Commissioner, Hubert Guevara. Bago pa in-announce ng Malacanang na pumanaw na itong si Commissioner Guevara, na i-vlog na in advance ni Maharlika na may nangyaring masama. Ganun din, parang atake sa puso, hindi pinalam sa publiko, but nalaman ni Maharlika. Then after mga ilang araw o linggo, yun na tuluyan na. So, I don't know kung gaano katotoo itong nangyari sa senador na ito. To me, sana malampasan niya. Kasi, wala ma-idea na ko is, believe ako sa senador na ito. Matalino. May sariling prinsipyo, may paninindigan. At kung ano ang tama doon siya. Alam ko ito, kung yung palisiya ng administrasyon ni PBBM na hindi maganda, kinokontra niya. Kaya sana, kung totoo man ito na stroke ang senador na ito, sana malampasan niya ito kasi kailangan natin, ang ating bansa, kailangan ang ganitong senador na may tapang at malasakit. Talino, tapang at malasakit. Okay? So, kung na daw kalahating katawan paralyzed. So, it's either, kung ganun, parang stroke. Anyway, stroke and heart attack related yan eh. Ano ba yung kaibahan? Ang stroke ata, yung kulang na ng blood na napunta sa utak kaya na-stroke, kaya hindi makagalaw. Ang heart attack, diretso dito sa puso. May kaibahan yun. Anyway, basta related yan. At ganoon din yung Deputy Executive Secretary, Commissioner Guevara, heart attack din. And then,
i-vlog ko rin kahapon si General Victor Corpus. Isa sa mga hinahangaan kong general dahil sa kanyang prinsipyo, paninindigan, namatay na rin, stroke. So, lumalabas ngayon na ang number one na killer disease is yung heart-related problems. Kaya sa mga kapwa ko, senior citizen, karamihan sa ating mga edad ngayon, mayroon ng hypertension. Huwag niyong baliwalain ang hypertension. Ako, meron akong maintenance. Kasi, dahil sa edad natin, dahil hindi ako naging maingat, abusado ako sa katawan nung kabataan ko pa. Wala na yung daluyan ng dugo sa aking mga ugat. Maliit na lang yung daluyan ng dugo. Kaya tumataas ng aking blood pressure, hypertension. Kaya, nagme-maintenance ako. Ito naman sa maintenance, mahal ang gamot kung yung mga branded na gamot ang bibili nyo. Ako, generics lang aking binibili. Parehas lang yan parehas lang ang epekto yung branded at saka generics. Kaya hindi ako masyadong mahirapan sa aking maintenance. Dalawa ang maintenance ko. Cholesterol. Kasi mataas din aking cholesterol. Kasi yung mga masasarap na pagkain, matataas din ang cholesterol. Kumakain ako, ayun, mayroon akong pampababa ng cholesterol at saka yung maintenance ng blood pressure. So, yun po, alagaan natin ang ating katawan, ang ating puso. Okay, ito, punta tayo sandali sa spiritual, kasi physical heart yung nagkakasakit sa atin, kaya mayroon tayong may stroke, may heart attack. Let's remember, meron din tayong spiritual heart. Kasi ang tao, composed of body, soul, and spirit. So kahit malusog yung physical heart mo, kung hindi mo binabantayan ng iyong spiritual heart, mas delikado. Anong sabi ng Bible, yung spiritual heart natin? The heart is deceitful. Manluloko, the heart of man is very, very bad. Lahat po ng kasalanan natin nanggagaling sa puso, yung spiritual heart. Kaya dapat ang number one na malinisan is yung puso ng tao. So paano malilinisan yung puso ng tao? Paano mawawala yung ugat ng kasalanan? Isa lang po, ang tanging paraan dyan is yung dugo ng Panginoong Hesus. Katatapos lang po ang Holy Week celebration natin. Ano ba ang purpose ng Holy Week? O Christmas and Holy Week. Isang pala magkadugtong yan. Pumunta po ang Panginoong Hesus mula sa langit, Diyos siya, naging tao, and on the right time, namatay siya at nabuhay muli para patawarin ang lahat ng ating kasalanan. Yung pagpapatawad na yun na yung heart problem ng tao dahil lahat tayo makasalanan. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God of eternal life is in Christ Jesus our Lord. So, napakarumi ang puso ng tao. Kailang once na ang tao mag-ABC siya, yung maniwala siya sa Ebanghelyo, yung Gospel ng Panginoong Hesus. A, B, C. Ganun lang kasimple ang Ebanghelyo ng Panginoon. A, admit that you are a sinner. Ako, inadmit ko, makasalanan ako. Kasi lahat tayo makasalanan. And B, believe. Maniwala po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Ako, pinaniwalaan ko na yun. And then C, commit o surrender. I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Nung ginawa ko po yun na po, yung puso ko na dating napakarumi, unti-unti nalilinisan. And the blood of Jesus cleanses us from all sin. Ano pa yun? 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, God is just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So come to me, sabi ng Panginoon sa Isaiah, although your sins are as red as scarlet, I will make it as white as snow. Kung lalapit tayo sa Panginoon, let's humble ourselves before Him at
isurrender ang ating buhay, aminin na tayo makasalanan, ang Panginoon ang maglilinis sa puso natin para maging healthy yung spiritual heart. So, importante, meron tayong healthy na physical heart by maintaining a healthy diet, healthy lifestyle. But mas importante yung magkaroon tayo ng healthy spiritual heart. Yung may relasyon tayo sa Panginoon. John 1:12, anong sabi doon? At sa lahat ng naniwala kay Jesus, sa lahat na tumanggap sa Kanya, sila binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ako, dahil tinanggap ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko, anak ako ng Diyos. Kaya sa inyo, sa oras na tinanggap nyo siya as your personal Lord and Savior, sa oras na nag-ABC kayo, anak kayo ng Diyos, yun, meron na kayong relationship with God. You have now a very healthy spiritual heart. And yun po ang napaka-importante kasi temporaryo lang ang buhay natin sa mundong ito. Lahat tayo mamamatay. Ako, hindi ko alam. Baka ngayon, pwede rin akong ma-heart attack o ma-stroke. Hindi ko alam. Kaya lang, hindi ako takot. Kasi once na kinuha na ako ng Panginoon, I will be reunited back with God in heaven dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. So, let's pray for this senator. Kung nanood kayo sa vlog ni Marley, kilala niyo na rin siya. Basta ako, humahanga ako sa senador. So inuulit ko po, ano po, di umano, allegedly o di umano, ito pong senator from Sorsogon, ano, itong si Chis Escudero, di umano ay inatake. Pero under confirmation pa rin po sa balitang yan, ayon po sa isang source na mapagkakatiwalaan na atin pong minessage